Shoutout pala sa mga miyembro ng medyo malakas na nilalang, alright let's go. Sa lungsod ng Shanghai nagsimula ang kwento. Sa isang tahimik na silid, nakaupo si Jiang Wongxin, isang babae na may buhok na bughaw berde, habang pinapasuso ang kanyang bagong silang na anak na si Chen Qin. Mahinahon niyang inaalagaan ang bata, ipinapakita ang pagod ngunit masaya dahil ang bawat puyat ay sulit kung kapalit nito ay ang paglaking malusog ng kanyang anak. Hindi niya alam na ang batang hawak niya ay hindi pangkaraniwan, sapagkat ang sanggol ay muling isinilang na may dalang kamalayan ng nakaraang buhay. Habang sumususo, malinaw sa kanya na ang kanyang utak ay hindi pa ganap na nabuo, ngunit buhay ang malay na nakikita at nakararamdam. Sa isang iglap, lumitaw sa kanyang paningin ang isang asul na tila bintanang gaya ng laro. Nagpapakilala sa kanya bilang Lin Zeqin, 33 araw pa lamang ang edad at nasa antas na ordinary tier 1 ang kanyang katawan. Sa pagkakataong yun ay napagtanto niyang nagtataglay siya ng kakaibang kakayahan, isang natatanging kalamangan. Pagsapit ng 3 buwang gulang, nakahiga si Lin Zeqin sa kanyang kuna habang pinagmamasdan ng kanyang mga magulang, sina Jiang Wanin at Lin Yan. Habang nakatitig sa anak, sinabi ng ama na tila napakahusay ng katawan ng bata at maaaring balang araw ay maging isang makapangyarihang gene fuser o kaya na may isang cyborg. Habang sinasabi ito, patuloy na kumakadyot si Lin Zeqin, at biglang naglabas ng abiso ang kanyang sistema. Nakamit na niya ang 10,000 sipa. Kasabay nito ay nabuksan ang kanyang natatanging kakayahan, ang Use and Advance, isang abilidad na nagbibigay sa kanya ng lakas upang palakasin ng walang hanggan ang alinmang bahagi ng kanyang katawan na kanyang sinasanay hanggang sa limitasyon ng kanyang pagiging carbon-based na nilalang. Dama niya ang mabilis na paglakas ng kanyang katawan at inisip kung ano nga ba ang tinutukoy ng kanyang ama na mga gene fuser at cyborg na para bang mga bayani sa kanyang nakaraang alaala. Pagsapit ng ika-4 na buwan, natutunan na niyang umupo at gumapang. Upang hindi mahalata ang kanyang di natural na pag-unlad, pinili niyang magsanay lamang tuwing gabi. Sa bawat paggapang ay may gantimpala siyang nakukuha mula sa sistema, nagdaragdag ng mga puntos sa kanyang kakayahan. Makalipas ang 1 pang buwan, sa edad na 5 buwan, nakalakad na siya ng mag-isa. Pagsapit ng ika-6 na buwan, natuto na rin siyang gumapang at umupo ng harap-harapan sa kanyang mga magulang nang hindi kainahinala. Isang araw, habang nanunood sila ng telebisyon, lumabas sa balita ang pag-atake ng mga aberrant beast. Sa ulat, ipinakita ang mga gene fuser at mga cyborg na nagtutulungan upang labanan ang mga nilalang na ito. Doon lamang tuluyang naunawaan ni Lin Zeqin na lubhang naiiba ang mundong kanyang kinalalagyan. Natutuhan niya na ang mundo ay nagbago matapos lumitaw ang mga nakatatakot na halimaw na tinatawag na aberrant beast, at upang labanan ang mga ito, nakabuo ang sangkatauhan ng 2 landas, ang landas ng mekanikal na pag-angat kung saan binabago ng tao ang kanilang katawan upang maging cyborg, at ang landas ng gene modification kung saan pinag-iisa ang dugo ng tao at halimaw upang makabuo ng mga gene fuser. Sa bagong kaalamang yun, ipinangako ni Lin Zeqin na gagamitin niya ang kanyang sistema upang lumakas ng palihim, manatiling ligtas, at mabuhay sa mundong puno ng panganib. Isang araw, tumunog ang doorbell ng kanilang tahanan. Binuksan ni Jiang Wongxin ang pinto at sinalubong ang isang babaeng nakadamit ng bughaw, si Xu Ming. Ipinakilala nito ang kanyang pamilya, ang asawa niyang si Shen Zhenyi at ang kanilang anak na babae na si Shen Qinghan na may hawak na manikang mahigpit niyang kinakapitan. Nang masilayan ni Lin Zeqin ang batang babae na may kulay ubing buhok, dama niya agad na si Shen Qinghan ang kanyang magiging unang kaibigan sa bagong mundong ito at na magtatagpo at magbubuhol ang kanilang mga kapalaran sa hinaharap. Lumipas ang panahon at mas pinag-ibayo ni Lin Zeqin ang kanyang palihim na pagsasanay. Sa edad na 7 buwan, dahil sa kanyang natatanging abilidad, nakaya na niyang tumakbo, tumalon, at magsalita ng ilang salita na itinuro niya sa sarili. Bawat hakbang at galaw ay nagdudulot ng dagdag na lakas. Pagsapit ng ika-8 buwan, kaya na niyang magsagawa ng sit-up at push-up sa kanyang kuna. Ngunit isang araw, sa isang hindi inaasahang pagkakataon, nadatnan siya ng kanyang ina sa balkonahe habang gumagawa ng sit-up. Napahinto ito at pinunasan ang mga mata, worry hindi makapaniwala sa nakita. Ngunit dahil isa itong manunulat ng web novel, itinuring niyang guni-guni lamang yun mula sa sobrang pagod. Agad namang nagpanggap si Lin Zeqin na natutulog at nakahinga ng maluwag sa pagtakas sa panganib na mabunyag ang kanyang sikreto. Ilang araw ang lumipas at habang pinapaliguan siya, muling nadiskubre ng kanyang ina ang isang bagay na ikinagulat nito. Ang kanyang 8 buwang gulang na anak ay mayroon ng hubog na tiyan at malinaw na abs. Agad siyang napasigaw at tinawag ang kanyang asawa. Sa pagdating ni Lin Yan,
Kapwa sila nagtaka ngunit kalaunan ay naisip ng ama na marahil ay isa itong pambihirang hudyat ng natatanging kapalaran ng kanilang anak. Buo ang paniniwala ng mga magulang na maaaring maging makapangyarihan ang kanilang anak balang araw. Habang nagmamasid sa mga balita, nakita ni Lin Ziqin ang ulat tungkol sa isang batang 2 taong gulang mula sa pamilyang martial artist na kayang buhatin ang 20 kilo gamit ang isang kamay. Ngumiti ang kanyang ina. Ipinagmamalaki ang sariling anak na tiyak ding kayang gawin iyon. Bagaman bata pa, nadama ni Lin Ziqin ang pagmamahal at tiwala ng kanyang ina, at nangako sa sarili na hihigitin pa ang inaasahan sa kanya. At pagsapit ng kanyang 2 taon, natupad nga ang kanyang pagsasanay. Palihim na nag-ehersisyo at nagpalakas, kaya na niyang buhatin ng madali ang 20 kilo gamit ang isang kamay. Sa isang pagkakataon habang lihim na nagsasanay, tinawag siya ng kanyang ina sapagkat dumating na si Han Han, ang palayaw ni Shen Qinghan, upang makipaglaro. Agad niyang ibinaba ang bigat at sinalubong ang kanyang kaibigan. Bagamat magkaiba ang kanilang antas ng kaisipan, nakahanap siya ng paraan upang pagsabayin ang pagsasanay at ang pagkakaibigan. Dahil likas na malapit si Han Han sa kanya, naging para itong kasabay na bigat na kanyang pasan sa mga ehersisyo. Ngunit hindi rin nawala ang maliliit na aberya, gaya ng tuwing nadarama niya ang init at biglang basa mula sa kanyang kaibigan na muli na namang nagbuhos ng ihi sa kanya. Muling lumipas ang panahon at sa edad na 3 taon, lalo pang lumakas si Lin Ziqin. Kaya na niyang buhatin ng 40 kilo gamit ang isang kamay. Habang nanunood ng balita, narinig niya ang tungkol sa isang 4 na taong gulang na kayang buhatin ng 30 kilo. Sa katahimikan ng kanyang isip, ikinumpara niya ito sa sariling kakayahan at napagtanto ang malaking agwat. Sa kabila ng lahat, nanatili pa rin siyang nasa unang antas ng ordinary tier isa ayon sa kanyang sistema, ngunit ang kanyang lakas ay higit na sa mga kapwa batang tinuturing na prodigyo. Naisip ni Lin Ziqin kung ano ang kinakailangan upang tuluyang umangat sa tier 2. Sa pag-iisip na yon, sa unang pagkakataon ay lumabas siya ng kanilang tahanan. Bumungad sa kanya ang isang nakamamanghang tanawin ng syudad, isang makabagong lungsod na puno ng matatiyog na gusali, makikislap na ilaw, at mga nilalang na hindi pangkaraniwan. Nakita niya ang mga nilalang na may katangiang malahalimaw at ang mga taong may bakal na bahagi ng katawan, at inunawa niyang sila ang tinutukoy na mga Gene Fuser at Cyborg. Kasama niya ang kanyang ina at ang kanilang mga kapitbahay na sina Shuming at ang anak nitong si Shen Qinghan. Sama-sama silang nagtungo sa aklatan. Dahil hindi siya pinapagamit ng kanyang mga magulang ng elektronikong kagamitan, ang mga aklat ang tanging pinagmumulan niya ng kaalaman. Itinuro siya ng kanyang ina patungo sa seksyon ng mga pambatang libro, subalit tumungo siya kaagad sa mga mas mataas na sanggunian at ensiklopedya. Nakasunod sa kanya ang nag-aalalang si Shen Qinghan, habang ang kanilang mga ina ay nagtatakang pinagmamasdan ang kanyang pinili. Habang patuloy na nag-aalok si Han ng biskwit, si Lin Ziqin naman ay abala sa paglalakbay ng isip sa mga pahina ng aklat. Sa kanyang pagbabasa, natutunan niya ang istruktura ng mga antas ng lahat ng nilalang sa mundo. Nahahati ito sa 6 na pangunahing antas, ordinary, advanced, rare, epic, legendary, at mythical, at bawat isa ay may 9 na baitang. Doon niya napagtanto na ang mga karaniwang tao, gaya ng kanyang mga magulang, ay nasa pinakailalim, ordinary tier 1, na halos walang halaga kung ihahambing sa mga mas mataas na nilalang. Ang kaalamang yun ay nagbigay sa kanya ng matinding hangarin na pabilisin ang kanyang paglakas habang nananatiling maingat na hindi mabunyag. Sa sandaling yun, naglabas ng panibagong misyon ang kanyang sistema, basahin ang 100 milyong karakter upang gantimpalaan ng Celestial Root of Wisdom. Sa pananabik, tinanggap niya ito at isinabay sa kanyang pisikal na pagsasanay. Lumipas ang 1 taon at hinati niya ang kanyang oras sa pagbabasa at pag-eehersisyo. Pagsapit ng ika-4 na taon, sabay nilang sinimula ni Shen Qinghan ang kindergarten, magkahawak kamay habang tinutulungan ang kanilang guro na si Miss Jiang Mi. Sa edad na yon, dahil sa walang tigil na pagsasanay, tuluyan ang naabot ni Lin Ziqin ang ordinary tier 2. Ang kanyang lakas ay kahanga-hanga, kaya niyang buhatin ang 80 kilo gamit ang isang kamay, tumalo ng lampas 1 metro, at tumakbo ng 100 metro sa loob lamang ng 11 segundo, kakayahang higit pa sa karaniwang nasa hustong gulang. Isang araw sa paaralan, nadatnan niya ang ilang bata na nililibak si Shen Qinghan at tinatawag itong ihiin sa kama. Ang kanyang matalik na kaibigan ay umiiyak, kaya't mabilis siyang pumasok sa gitna ng mga nanlilibak. Mula roon ay nagsimula siyang igalang ng lahat,
at bilang gantimpala, nagbukas sa kanya ang isang natatanging titulo bilang Kindergarten Kid King na may kalakip na bagong hanay ng mga misyon. Makalipas ang kalahating taon, natapos niya ang kanyang malaking misyon sa pagbabasa. Naabot niya ang 100 milyong karakter, at sa huli ginantimpalaan ng Celestial Root of Wisdom. Kasama nito ay nagkaroon siya ng ganap na eidetic memory at pinakamataas na kakayahang matuto gaya ng tao. Lumipas ang panahon at malapit na silang magpito ni Shen Qinghan, nakasuot ng kanilang uniforme at magkasamang pumwesto para sa larawan ng pagtatapos sa kindergarten. Kahit bakasyon, hindi siya nagpahinga. Naging sapat na ang kanyang lakas upang magsanay gamit ang isang barbell na may bigat na 200 kilo. Umabot siya sa kakayahang tumalon ng mahigit 2 metro at tumakbo ng 100 metro sa loob ng 7 segundo at 78 bahagi ng segundo. Kasabay nito, naging mas matalas ang kanyang isipan dahil sa bagong abilidad. Naitapos niya halos lahat ng aralin para sa elementarya. Sa Sunshine Elementary nagsimula ang panibagong yugto. Sa mga kompetisyong pang-akademiko, madali niyang nakamit ang unang pwesto, kabilang na ang pambansang patimpalak. Ginawa niya ito hindi lamang para sa karangalan kundi upang mapabilis ang pag-unlock ng kanyang mga titulo. Tuwing may oras, tinuturuan din niya si Shen Qinghan. Kahit hindi ito likas na henyo, nagsikap ito ng husto at kalaunan ay umangat sa ikalawang ranggo sa klase, kasunod mismo niya. Sa mga palarong pampalakasan sa paaralan, binasag niya ang lahat ng record. Subalit nang akala niya ay magiging payapa ang kanyang buhay, dumating ang isang bagong transfere. Isang batang babae na may mahabang buhok na kulay pilak asul, si Bai. Sa unang pagpasok nito sa silid, dama agad ni Lin Ziqin ang kakaibang aura na hindi sa isang normal na tao. Habang ang ibang mag-aaral ay humahanga sa kanyang anyo, nakatuon ang kanyang isipan sa natatanging presensyang yun. Lumipas ang mga araw, nanatiling palaisipan si Bai. Hindi siya nakikipag-usap kanino man, at tuwing matatapos ang klase ay ibinababa lamang ang ulo sa kanyang mesa, halos hindi tumatayo kahit para sa banyo. Sa simula ay maraming nahumaling at kumuha ng larawan kasama siya habang natutulog, ngunit kalaunan ay nagsawa rin ang lahat at bumalik sa dati ang takbo ng klase. Ngunit isang buwan ang lumipas at nabasag ang katahimikan. Mula kay Bai ay nagsimulang lumabas ang isang malapot na puting likido na may mabahong amoy, bumababa sa kanyang damit at mga hita. Nabahala ang buong klase, nagsimulang magreklamo sa nakasusulasok na amoy. Isang mapang-asar na kaklase ang nang insulto, nagsabi ng marahas na biro, at saka ibinuhos ang tubig mula sa kanyang bote sa ulo ng dalaga, na para bang nililinis ito. Lunod sa kahihiyan at basang-basa, pinisil ni Bai ang kanyang kamao sa mesa habang pumapatak ang kanyang mga luha. Nagsimulang manginig ang kanyang balikat sa tahimik na pag-iyak habang umaalingaw ang malupit na halakhak ng mga mapang api. Sa gilid, nagmasid si Shen Qinghan na puno ng pagkabahala, hindi maalis ang tingin sa kaawa-awang kalagayan ni Bai. Samantala, si Lin Ziqin ay nakaramdam ng matinding kalituhan at hindi alam kung paano uunawain ang kakaibang pangyayaring nagbukas ng panibagong misteryo sa kanilang paaralan. Nararamdaman noon ni Lin Ziqin na mapanganib si Beiyu, kaya't hindi niya maunawaan kung bakit ito umiiyak. Gayunman, pumayag siyang tumulong. Habang papalapit siya sa mga nang-aapi, muling sinuri ni Lin Ziqin ang kanyang pakiramdam tungkol sa dalaga. Bagaman nananatili ang kanyang pagdududa, napagtanto niyang sa sandaling iyon ay wala itong banta. Isa lamang itong mahina at inaping bata na kailangan niyang ipagtanggol. Lumapit siya sa pangunahing bully at biglang hinawakan ito sa kwelyo. Tinawag niya itong Guan Chun at sa malamig ng ngiti ay inutusan na panasan ang tubig sa mesa ni Beiyu. Natigilan si Guan Chun at halos mabasag ang kanyang boses sa takot, mabilis na pumayag na linisin ang kalat. Alam ng iba pang mga kasama niyang bully na sila ay naligay sa alanganin, sapagkat kilala si Lin Ziqin sa paaralan bilang mahusay hindi lamang sa akademya kundi pati sa pakikipaglaban. Ni mga ika-6 na baitang ay hindi naglalakas loob na mangulo sa kanya. Dahil alam nilang mas ligtas na sumunod, nagmadali silang kumuha ng mga panyo at sabay-sabay na pinunasan ang mesa. Nang luminas na ito, tumingin si Lin Ziqin sa buong grupo. Sa malamig na tinig, inutos niyang humingi sila ng tawad. Walang nag-atubili, pawisan at nanginginig, pumili silang lahat sa harap ni Beiyu, yumuko at nagpaumanhin, nangangakong hinding-hindi na siya guguluhin muli. Matapos silang umalis, tumingin si Beiyu, puno pa rin ng luha ang mga mata, at taos-pusong nagpasalamat kina Lin Ziqin at Shen Qinghan. Maingat na ipinatong ni Shen Qinghan ang kamay sa balikat ng dalaga, nagpahayag na tungkulin ng mga kaklase na magtulungan.
Simula noon, ginawa ni Shen Chingon na layunin ang makipagkaibigan sa tahimik na dalagita, laging sinasama si Lin Zekhin sa bawat pagkakataon. Naging tatluhan ang kanilang pagkakaibigan, at madalas silang sabay na gumugol ng oras sa pahinga. Pinakamatamis ang ugali ni Shen Chingon, lagi niyang inuuna si Beo tuwing may baong pagkain. Sa isang pagkakataon, iniabot ni Shen Chingon ang paborito niyang merienda. Bahagyang nag-atubili si Beo, at mahina niyang sinabi kung hindi ba sila nandidiri sa kanya dahil sa amoy na dala niya. Ipinaliwanag niyang simula pagkabata ay palaging siya iniiwasan ng lahat, kaya mahirap para sa kanya ang maniwalang may tunay na nagpapakita ng kabutihan. Ang lahat ng ito ay tila isang panaginip. Ngunit ngumiti lamang si Shen Chingon at matatag na sinabing hindi iyon panaginip. Ipinaliwanag niyang alam niya ang pakiramdam ng tanggihan, at kailanman ay hindi siya madidiri kay Beo. Sa harap ng pangungusap na iyon, ipinangako niyang sila ay magiging magkaibigan magpakailanman, sabay pa niyang isinama si Lin Zekhin sa kanilang sumpaan. Hindi napigilan ni Beo ang emosyon. Mahigpit niyang niyakap si Shen Chingon, at damaloy ang mga luha ng pasasalamat. Pagkaraan ay pinahid niya ang kanyang mukha at nagsabing nais niyang magbigay ng regalo. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang kwintas na may pares ng pangil ng hayop. Ipinahayag niyang ito ay regalo sa kanya ng kanyang ina noong kaarawan, at ngayon ay nais niya itong gawing sagisag ng kanilang pagkakaibigan. Buong tuwa namang tinanggap ni Shen Chingon, at sa paglubog ng araw, nakatayo ang tatlo sa bakuran ng paaralan, sabay na nagsalita ng pangako ng panghabang buhay na pagkakaibigan. Ngunit hindi nagtagal, dumating ang hindi inaasahan. Isang araw, natuklasan ni Shen Chingon na lumipat na si Beo sa ibang paaralan. Kinumpirma ito ni Lin Zekhin, na nakita mismo si Beo habang pinipirmahan ang papeles ng paglipat. Muling bumalik sa kanyang alaala ang eksena mula sa pintuan ng opisina ng punong guro. Nandoon si Beo, kasama ang punong guro at isang malaking lalaki na may mga bisig na metaliko at tila gawa sa makina. Ipinangako ng punong guro na nakumpleto na ang lahat ng papeles at pananatilihing lihim ang kanyang impormasyon. Sa tagpong yun, napagtibay ni Lin Zekhin ang kanyang hinala na hindi ordinaryo ang pinagmulan ng dalaga. Simula noon ay hindi na niya ito muling nakita, at naiwan siyang nagtatanong sa kanyang isipan. Ngunit ang mga sumunod na pangyayari ang tunay na nakaagaw ng kanyang pansin. Isang gabi, nasa bahay siya at minamasahe ang balikat ng kanyang ina na si Jiang Wangxin. Huminga ito ng maluwag at sinabing perpekto ang hagod matapos ang maghapong pagsusulat sa computer. Sa isip ni Lin Zekhin, natutuwa siyang maging kapaki-pakinabang ang natutunan niyang mga teknik ng masahe mula sa kanyang Celestial Root of Wisdom. Tahimik ang kanilang gabi, ngunit biglang naputol yun ng isang balitang pambansa. Sa telebisyon ay iniulat ang panibagong tagumpay ng tinaguriang prodigy ng Kyoto. Sa edad na 10, matagumpay na nakapagsanib ito ng aberrant beast genes at nakapagbuhat ng isang batong may bigat na 500 kilo gamit ang isang kamay lamang. Nanlaki ang mga mata ni Lin Zekhin, agad nakilala ang batang iyon na dati na niyang itinuturing na karibal. Lalong tumibay ang kanyang pakiramdam nang mapagtanto niyang ang batang iyon ay nakapasok na sa proseso ng gene fusion. Nagkomento ang kanyang ama na si Lin Yan na tila sobra ang pagpapakita sa bata sa media, na para bang ginagawa itong isang artista. Ipinaliwanag ng kanyang ina na si Jiang Wangxin na mula sa 1,000 taong angka ng martial arts nagmula ang bata, kaya't may mga lihim itong teknolohiya sa gene fusion. Ngunit tinutulan nito ang paggamit sa isang bata bilang eksperimento. Nagpalitan pa ng saloobin ng mag-asawa, ngunit sa kabila ng kanilang pagtatalo, nanatiling malalim sa pag-iisip si Lin Zekhin. Inalala niya ang datos, bago ang fusion, nakakabuhat lamang ng 100 kilo ang prodigy. Pagkatapos, 500 kilo agad ang kaya nitong pasanin, 5 ulit ang pagtaas. Subalit siya mismo, sa edad na 8 taon, ay nakakabuhat na ng 300 kilo gamit ang isang kamay, at iyon ay wala pang tulong mula sa anumang gene fusion. Napangiti siya at masiglang pinisil ang kamao, buo ang tiwala na higit na mas malaki ang kanyang magiging potensyal. Ngunit mabilis ding naglaho ang kanyang kasiguruhan. Ang kasunod na balitang inilabas ay nagbigay sa kanya ng unang tunay na sulyap sa takot. Ipinakita ang isang lungsod sa kalapit na bansa na tuluyang nilipol ng isang napakalakas na pagsabog. Ayon sa ulat, batay sa mga nakuhang video, ang nagdala ng kapahamakan ay dambuhalang mga aberrant rats na dumagsa at winasak ang buong lugar. Lumabas sa telebisyon ang nakagigimbal na balita. Ipinakita ang malalaking daga na parang halimaw, nagsisiksikan sa mga guho ng lungsod,
at sa gitna ng kaguluhan ay dinampot nila ang isang babae na nagsisisigaw sa takot bago ito malupit na nilapa sa harap ng mga kamera. Ipinahayag ng mga mamamahayag na ang nasa likod ng pag-atake ay ang mga tinaguriang heretics, isang kulto na nagkukubli sa dilim at ginagawang kasangkapan ng mga halimaw para maghasik ng pagkawasak. Sa isang pagpupulong ng mga opisyal, isang kinatawan mula sa bansang Sakura, na lubos na winasak ng paglusob, ang nagsusumamo ng tulong mula sa buong mundo. Ipinaliwanag niya na ang mga heretics ay hindi ordinaryong kalaban, kundi isang organisasyong laban sa sangkatauhan na sadyang nagtatraidor sa sarili nilang lahi para maglingkod sa mga aberrant beasts. Habang pinapanood ni Lin Ziqin ang ulat, nakaramdam siya ng kaunting ginhawa na ipinanganak siya sa isang malakas at matatag na bansa, isang ligtas na lugar kung saan maaari siyang lumakas habang nananatiling hindi napapansin. Ngunit mabilis na nawasak ang kanyang iniisip. Biglang nagyanig sa ere ang sunod-sunod na dagandong, tunog ng mga supersonic na makina. Agad siyang tumakbo sa bintana at nang silipin ang labas ay tumambad sa kanya ang isang pulutong ng mabibigat na sandatahang cyborg na lumilipad sa kalangitan ng gabi. Hindi niya lubos mo-ari kung bakit ganoon karami ang ipinadala, ngunit dama niya na may malaking panganib na nakatago sa paligid. Kinabukasan, mistulang bumalik sa normal ang lahat. Habang hinihintay ni Lin Ziqin ang kanyang kaibigang si Shen Qingan, dumating ito na humihingal at humihingi ng paumanhin sa pagiging huli. Ngunit napansin niya agad ang isang bagay na kakaiba. Ang kwintas na ibinigay noon ni Beiyu, ang pangil ng hayop na nakasabit sa leeg ni Shen Qingan, ay biglang naglabas ng bughaw na liwanag. Saglit itong kumislap, at sa sandaling yun ay nakumpirma ni Lin Ziqin na nagmula yun sa isang aberrant beast. Muli niyang naramdaman ang kakaibang presensyang hindi tao mula rito, ngunit gaya ng liwanag, mabilis din itong naglaho. Hindi nila ito binigyan ng malaking pansin, ngunit sa isip ni Lin Ziqin, malinaw na nag-uumpisa ang serye ng mga hindi magandang pangyayari. Sa kanilang paglalakad papasok ng paaralan, napansin nila ang isang babaeng may mahabang pulang buhok na nakatayo sa ilalim ng poste. Nakaitim itong damit at nakatingin sa kanila na para bang matagal nang naghihintay. May ngiting banayad itong bumati, sinasabing napaka-adorable ng mga bata. Ngunit kasunod noon ay nagtanong ito tungkol sa kanila, kung magkaanak ba sila o magkasama lamang. Sa panlabas ay tila inosente ang kilos, ngunit sa likod ng ngiti ay may bahid ng pagtatago. Hindi nagtagal, bigla ring nagbago ang ekspresyon nito. Ang malambing na tono ay napalitan ng malamig na kuryusidad. Tinanong niya kung bakit silang dalawa lamang ang papunta sa paaralan at nasaan ang kanilang mga magulang. Mabilis na napansin ni Lin Ziqin ang panganib at hinayla agad si Shen Qingan palayo, pinili nilang umalis at iwasan ang estranghera. Pagkatapos ng klase, pinili nilang dumaan sa isang madilim at tahimik na eskinita. Ipinahayag ni Lin Ziqin na inabandona na ang lugar sapagkat nakatakdang give-in ang mga lumang gusali. Ngunit bago pa sila makalayo, muli nilang narinig ang tinig ng babaeng pulang buhok. Lumitaw ito sa kanilang daraanan. Ngayon ay may kasamang matangkad at matipuno na lalaking nagngangalang Xiang. Sa malamig na boses, sinabi nitong nahanap na nila ang mga bata. Agad nag-alala si Lin Ziqin, sapagkat pinili niya ang rutang iyon upang makaiwas, ngunit napatunayan na sinundan pa rin sila. Sinubukan pa ng babae na dayin sila gamit ang matatamis na salita, ngunit hindi na itago ang tunay na hangarin. Mabilis namang nawala ng pasensya si Xiang. Diretsahan nitong sinabi na huwag nang magpaligoy-ligoy at agaran ng hulihin ng mga bata upang may benta kapalit ng pera. Bit-bit ang isang tela, mabilis siyang sumugod. Ngunit bago pa siya makalapit, itinulak ni Lin Ziqin si Shen Qingan palayo at siya mismo ang humarap. Buo ang tapang, ibinuhos niya ang lahat ng lakas sa isang malakas na suntok. Tumama ito ng direkta sa mukha ng dambuhalang lalaki at sa tindi ng puwersa. Tumilapon ito pabalik, duguan at nagsisisigaw sa sakit. Nabigla ang babaeng pulang buhok sa nasaksihan. Hindi siya makapaniwala na isang batang nasa elementarya pa lamang ang nakapagpatumba ng isang ganap na lalaki sa isang suntok. Ngunit bago pa siya makapaghanda, sinalubong siya ni Lin Ziqin ng sunod-sunod na atake, isang suntok sa sikmura at kasunod na uppercut na nagpabagsak sa kanya, na wala ng malay. Sa gitna ng eskinita, nakatayo si Lin Ziqin sa harap ng dalawang natalong kriminal. Matigas ang kanyang ekspresyon habang dinampot niya ang isang ladrilyo. Malinaw sa kanyang isipan na kailangang tapusin niya ang mga ito bago pa sila makabangon. Wala namang mga kamera sa lugar, kaya alam niyang yun lamang ang paraan upang mapanatili ang lihim ng kanyang kapangyarihan. Ngunit bago niya maisegawa ang kanyang plano, biglang yumanig ang lupa. Malakas na lindol ang gumulantang sa paligid, sinundan ng pagbagsak ng pader ng isang lumang gusali. Mula sa alikabok at guho,
lumitaw ang isang dambuhalang aberrant rat. Mataas ito na tila isang tore, at ang mga kuko nitong matutulis ay kumikislap sa ilalim ng araw. Hindi nito pinansin ang dalawang bata, bagkus ay lumapit sa walang malay na babae. Sa isang iglap, tinaga nito ang ulo ng babae at tinangay ang naputol na ulo gamit ang isang malakas na hagod. Napasigaw si Shen Chingon sa matinding takot habang mabilis namang kumilos si Lin Ziqin. Binuhat niya ang kaibigan at nagsabing kailangan nilang makatakas. Tumakbo siya ng buong bilis, nagmamadaling mailayo si Shen Chingon sa kamatayan. Sa kanilang pagtakas, biglang bumukas ang kalangitan. Isang liwanag na pula at ginto ang bumaba mula sa ere. Lumapag ang isang babaeng cyborg na may gintong buhok, at mula sa kanyang helmet ay nakausli ang dalawang antinang parang tenga ng kuneho. Ang bilis ng kanyang galaw ay halos imposibleng masundan ng mata, para siyang kidlat na humahati sa hangin habang dumadaan sa halimaw. Nakasilip si Shen Chingon mula sa balikat ni Lin Ziqin at hindi napigil ang mamangha sa nakitang liksi. Tumigil ang cyborg sa likuran ng dambuhalang daga, at doon ay inihanda ang kanyang sandata. Kumislap ang gauntlet na suot nito, naglalabas ng liwanag habang nag-charge ng enerhiya. At sa loob lamang ng ilang saglit pinakawalan nito ang mga bala na may kasamang ulap ng anesthetic smoke. Sumabog ang paligid, nilamon ng apoy at usok ang katawan ng halimaw. Mabilis na niyakap ni Lin Ziqin si Shen Chingon, tinakpan nito laban sa mapanganib na putok, habang unti-unting nababalot ng alikabok at panginginig ang buong eskinita. Sa gitna ng matinding putok ng apoy, nahuli ang malaking aberrant rat. Nangalit ito sa sakit at halos mawala ng ulirat nang malanghap ang usok na may pampamanhid. Nakakita ng pagkakataon ng cyborg at mabilis na sumugod, tinapos ang halimaw sa sunod-sunod na malalakas na atake. Pagkaraan, habang nasa bahay, pinanood ni Lin Ziqin ang ulat ng balita tungkol sa nangyaring labanan. Tahimik niyang pinag-aralan ang galaw ng cyborg at napagpasyahan niyang hindi ganoon kataas ang antas ng kapangyarihan nito. Kinailangan pa nitong pahinain ang daga bago tuluyang mapatay, at inabot pa ng 7 minuto bago matapos ang laban. Napaisip siya tungkol sa panganib ng mga higanteng aberrant rats, mga nilalang na kayang lumaki ng lampas 10 metro at umabot sa ordinaryong 5 antas. Mabuti na lamang at ligtas silang nakaligtas. Mula sa pangyayaring yun, napatibay ang kanyang paninindigan na kailangan pa niyang palakasin ang sarili para maprotektahan ang mga taong mahalaga sa kanya. Sa sumunod na mga araw, mas lalo niyang hinigpitan ang kanyang pagsasanay. Sa loob ng kanyang training space, makikita siyang gumagawa ng weighted squats habang pasan ang napakabigat na barbell. Bawat ulit, binibigyan siya ng kanyang sistema ng dagdag na puntos, tanda ng unti-unti niyang paglakas. Ngunit kahit may banta ng mga aberrant rats, tuloy pa rin ang buhay. Dumating ang kanilang ika-9 na kaarawan ni Shen Qinghan.